Good morning. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 29 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Kawikaan, Chapter 3, Payo sa mga kabataang lalaki. Mabilisan na guys kasi nagkamali ako kanina kaya inulit ko. Kawikaan, Chapter 3, Verse 1. Anak ko, pakisabayan ako guys. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin lahat ng aking utos at isipan mo'y itanim. Verse 2, pang araw ay tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Kawikaan chapter 3 verse 3, pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran, ikwenta sa iyong liig at itanim sa isipan. Verse 4, sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Verse 5, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Kawikaan chapter 3 verse 8, sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag, maawawala ang bigati, gagaling ang iyong sugat. Verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Verse 10, sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Verse 11, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Verse 12, pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan. Kawikaan, itinatama ng, ulitin yung verse 12 guys. Kawikaan chapter 3 verse 12, pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Yun. Kaya huwag magtampo mga anak kapag tinidisiplina kayo. Kawikaan chapter 3 verse 13, mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Verse 14, higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Verse 15, sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Verse 16, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Verse 17, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Verse 18, mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Verse 19, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig, sa pamamagitan ng talino inayos niya ang buong langit. Verse 20, dahil sa kaalaman niya umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Ang matiwasay na pamumuhay, Kawikaan chapter 3 verse 21. Sorry guys kung nagkakamali ng pero nandito tayo sa aklat ng Kawikaan. Kawikaan chapter 3 verse 21, aking anak, karunungan at hinahon at huwag mong iwawala, huwag babaya ang makaalpas sa isipan at gunita. Verse 22, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. Verse 23, at kung magagayay lalakad kang matiwasay sa landas, may hindi ka matatalisod. Verse 24, sa lahat ng iyong lakad wala kang alalahanin at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Verse 25, kahit hampas nitong bagyo ay dumating nang biglaan, hindi ka mapapagabag tulad ng mga mangmang. Verse 26, pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at diniyahaya ang sa bitag ikay masilo. Verse 28, ang kagadahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Verse 28, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik at bukas ibibigay. Verse 29, huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Verse 30, huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Verse 31, huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Verse 32, pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Verse 33, ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama,
ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpala. Verse 34, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kawikaan chapter 3 verse 35, ang taong matalino'y magkakamit karangalan. Verse 35 guys, ang taong matalino'y magkakamit karangalan. Magkarugtong yun ha, ulitin ko. Verse 35, ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Nandito na tayo sa Kawikaan chapter 4, ang payo ng mga magulang. Kawikaan chapter 4 verse 1, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Verse 2, pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isang tabi. Verse 3, noong ako ay bata pa, nasa kukupan ni ama, batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Verse 4, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Verse 5, salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran, ang pangunawa at karunungan sikaping makamtan. Verse 6, huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan, huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Verse 7, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kawikaan chapter 4 verse 8, karunungan ay pahalagahan at ikay kanyang itataas, bibigyan ka ang karangalan kapag iyong niyakap. Verse 9, siya korona sa ulo sa kudalganda, anong inam sa putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Verse 10, makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Kawikaan chapter 4 verse 11, ikay pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Verse 12, hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Verse 13, panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan, ito ay ingatan mo pagkat siya iyong buhay. Kawikaan chapter 4 verse 14, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Verse 15, kasama ay iwasan mo ni huwag lalapitan, bagkos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Verse 16, sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Verse 17, ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Kawikaan chapter 4 verse 18, ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Verse 19, ang daan ng masamay pusikit na kadiliman ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Kawikaan chapter 4 verse 20, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Verse 21, huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Verse 22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Verse 23, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Verse 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Kawikaan chapter 4 verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Kawikaan chapter 4 verse 26, ulitin ko nga pala yung verse 25 guys. Kawikaan chapter 4 verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. So mag-focus lang guys kung ano yung goal natin. Verse 26, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Verse 27, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
So, hanggang dito na lang. Bukas na itong Kawikaan chapter 5. Biyernes Santo ngayon, guys. Diba, sabi, huwag gagawa ng kung ano-ano kundi sabiron. Ano ba yung, sa Tagalog yung sabiron? Pero ano naman to eh. Word of God naman to, kaya kahit sabiron tayo, okay lang. It means, guys, palagi mong gagawin yung sabiron. Ewan ko lang kung anong exact word niyan sa Tagalog. Okay, pero sa akin okay lang na kung sabiron ako sa parating pagbabasa, okay lang. Kasi yun ang hobby ko rin eh, basa lang ng basa. So, Biyernes Santo today, bukas na itong babala sa pangangalo niya. Ano na bukas? 30 March. Tingnan mo, pati buwan, hindi ko na maalala. Malapit na naman kasi ang April, guys. Tapos, huwag ka, pagka April naman, lagi mo na naman masasambit yung March. Katulad nito, yung Kawikaan, lagi ko nasasambit yung awit. Ano ba naman, sobrang haba ng awit. Kaya pagpasensyahan ko, yun na kung medyo na tayo ng salita. Okay lang yan. Basta kung nasusundan nyo ako, dyan naman sa description is nasabi ko naman kung saan yung binabasa natin. So, kung nababanggit man yung awit, pagpasensyahan nyo na. Pero Kawikaan po tayo today. Lagi kasi ako nababanggit. Napansin ko lang, kaya nga ako nagbago ng hala, bakit puro awit yung nabanggit ko? Kawikaan na. Okay, bye everyone. God bless.